Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, marami ang tumiwalag sa mga tagasunod ni Jesus dahil sa hindi nila matanggap ang sinabi niyang ang kaniyang katawan ang magiging pagkain at kaniyang dugo ang magiging inumin. Magkagayunman, nanatiling tapat ang 12 apostol sa kabila na mabigat na pananalita ng Panginoon. Sa pagdiriwang natin ng banal na Eukaristiya, makilala nawa natin si Jesus bilang salitang nagbibigay buhay, upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel, at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod. Sumagot ang bayan, wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Agad dinirinig daing na matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asay hindi binibigo. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy, hindi magagalaw. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ngunit ang masama ay kasamaan din. Sa taglay na buhay, ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakukupkup, siyang mag-iingat. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon.
Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo, na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman, ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang simbahay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Bagkus, ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Espiritong bumubuhay, ang salita mo ay kapal, buhay mo ang tinataglay. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya.
idinugtong pa niya. Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy marami sa kaniyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kaniya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Huwag po kayong makonfuse sa ating ebanghelyo ngayon. Dahil ang ebanghelyo ang huling yugto sa 4 na linggo ng discourse ni Jesus ng tinapay ng buhay. Parang napunta na sa sukdulan na ang mga tao ay kailangang pumili, manatili o umalis. Pero bago natin maunawaan itong ebanghelyo ngayon, magkaroon muna tayo ng konting flashback. Ito ay nag-umpisa ng kaniyang paramihin ang tinapay o multiplication of the bread. Dahil maraming sumusunod sa kaniya at nakinig sa kaniyang mga pangaral, inabot na sila ng hapon doon sa may bundok. Kaya nagtanong siya sa kaniyang mga alagad kung may dala silang pagkain. Pero meron lamang silang 5 tinapay at 2 isda. Pagkatapos ni Jesus na tumingin sa langit at basbasan ang tinapay na ito, napakain ang lahat ng naroroon, 5,000 mga lalaki, hindi kasama ang mga babae at bata. At nagkaroon pa ng sobra na 7 bakol na tinapay. Pagkatapos noon, si Jesus ay lumipat sa kabilang pangpang. Kinabukasan, nang malaman ng mga tao na si Jesus ay nasa kabilang pangpang, sila rin ay sumunod. Kaya ang tanong ng alagad, hinahanap kanila. Kaya nang kausapin ni Jesus ang mga taong sumusunod sa kaniya, ito ang kaniyang tanong. Hinahanap ba ninyo ako dahil kayo'y nakakain ng tinapay? Pero ito ang sinasabi ko sa inyo, nabusog kayo dahil sa tinapay na iyan, pero ako ang tinapay ng buhay. Doon na po pumapasok yung katuruan ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. At idinugtong niya, ang sinumang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito na po ngayon ang karurukan ng kaniyang pangaral sa mga taong sumusunod sa kaniya. Kaya ang sabi ng ibang alagad, mabigat na pananalita ito, sino ang makatatanggap nito? Bakit po mabigat? Dahil mula sa Henesis hanggang Deuteronomio, ipinagbabawal kumain ng flesh and blood.
9 times inulit ang pagbabawal na ito, kaya kung sino mang kumakain ng laman at dugo ay may kaparasahang kamatayan ayon sa kautusan ni Moses. Kaya nagugulat sila, kaya hindi nila matanggap na sa taong ito, sa Jesus Nazarenong ito, sinasabi niyang, ako ang tinapay ng buhay. Kailangan ninyong kainin ang aking laman at inumin ang aking dugo. Talaga pong mabigat, sapagkat ang salita ni Jesus ay nakakapagpabago sa kaisipan ng tao. Kaya maraming umalis dahil hindi siya maunawaan. Hindi ba't marami ring umaalis at nang iiwan sa ating buhay kapag hindi tayo nauunawaan? Sino na po nakaranas sa inyong iwan? Palagi. Iniiwanan ng kaibigan pag wala ng pera. Iniiwanan ng pamilya kapag hindi na napapakinabangan. Iniiwanan ng bawat isa kapag hindi na nagkakaintindihan. Para bang ang pinakamadaling solusyon sa hindi pagkaunawa ay iwanan ang sitwasyon. Pero hindi iyon ang tama. Ang tama ay manatili upang maunawaan ang salita ni Jesus. Kaya pagkatapos na maraming umalis na mga alagad, siya ay tumingin sa 12 at sinabing, ibig din ba ninyong umalis? Ano ang sagot ni Pedro? Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos. Ito ang konklusyon sa kaniyang pagpapakita sa lahat na siya ang tinapay na bumaba mula sa langit. Kaya po tayo, pag nagsisimba, ay nakikibahagi sa iisang tinapay. Katulad ng ating napakinggan sa ikalawang pagbasa, ang pagpipira-piraso ng tinapay ay pagpapakita ng isang simbahan at isang sambayanang kabahagi ng katawan ni Kristo. Mabigat ang katuruan ni Jesus na kailangan niyong kainin ng kaniyang laman at inumin ang kaniyang dugo, pero ito ang kaniyang salita. Ang kaniyang salita ay nagbibigay buhay. Kaya kahit hindi ko maunawaan dahil limitado ang kaisipan at talino ng tao, hindi natin maaarok kailanman ang talino at kaisipan ng Diyos. Tayo ay tinatawagang manatili sa Diyos. Tayo ay tinatanong ngayon ng ating Poong Jesus Nazareno ng isang kataga. Ano po iyon? Ibig din ba ninyong umalis? Ang lalim nun. Isa-isa tayong tinatanong ngayon. Ibig ba ninyong umalis? Katulad ng mga alagad na ayaw maniwala sa Kanya. Nakalulungkot mang tingnan, nakalulungkot mang maranasan, mayroon pa rin tayong mga kapatid na hindi nauunawaan na ang banal na misa
ang pagpipira-piraso ng tinapay ay biyaya ng Diyos na nagbibigay ng buhay sa bawat isa. Anong ibig kong sabihin? Ang hindi nakikibahagi sa pagpira-piraso ng tinapay ay katulad ng mga alagad na umalis at hindi na naniwala. 100% lahat tayong naririto ay naniniwala sa kapangyarihan, sa awa, sa pag-ibig ng Diyos sa lahat. At upang ako'y masabing kabahagi ng simbahang ito, ako'y makikiisa sa pagpira-piraso ng tinapay. Sapagkat ito ang salita ni Jesus na nagbibigay buhay. Siguro po nakakita na kayo ng art na mosaic. Alam niyo po yung mosaic. Yun bang mga maliliit na pira-pirasong pinagsasama-sama upang makabuo ng hugis o upang makabuo ng obra maestra. Kapag po nawala ang ibang parte ng mosaic na yan, hindi nakukumpleto ang isang great art. Kung kayo po ay mapupunta ng Boracay, pumunta po kayo dun sa kanilang simbahan. It's a mosaic. Pagpasok nyo pa lang sa may labas, makikita nyo na yung mosaic ni Jesus Christ na nakaganyan, nagwe-welcome, lalo na sa loob. Ano pong ibig kong sabihin? Bawat bahagi ng mosaic na ito ay tayo. Bawat bahagi ng mosaic na naririto ngayon ay kayo. Ibig sabihin, bawat isa ay mahalaga sa Diyos. At ito'y nakukumpleto kapag ikaw ay idinidikit at isinasama sa karamihan. Nabubuo ang katawan ni Kristo dahil tayong lahat ay kabahagi nito. Kaya muli tayong tinatanong ng Diyos ngayon, ibig din ba ninyong umalis? Manatili po tayo sa Diyos at makikita natin ang hiwaga ng kaniyang kapangyarihan. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos nating Ama upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Siya nawa ang maging matibay na sandigan natin sa pagharap sa mga pagsubok at hirap ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging lakas nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono,
ang salita ng Diyos upang patuloy nilang ipahayag ang mabuting balita ng buong sigasig at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Manalig nawa kay Jesus ang salitang nagbibigay buhay, ang mga namumuno sa ating bayan, at huwag silang masilaw sa kayamanan at kapangyarihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gabayan mo nawa ang mga guro't katikista at silang mga patuloy na nagtuturo ng mabuting asal at pananalig sa iyo, O Diyos. Bigyan mo sila ng lakas ng loob upang masalamin din nila ang bawat mabuting kanilang itinuturo't ibinabahagi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawang panghinaan ng loob ang mga pamilyang may alitan at nagkawatak-watak at matuto silang magsakripisyo at magpakumbaba upang maibalik nila ang magandang ugnayan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kaharian ng Diyos ang mga kapatid nating namayapa upang sila'y magkamit ng walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, ikaw ang aming kanlungan. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Tanggapin mo kami at panatilihin sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pangmalagiang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod
bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, lubhang nabagbag ang kaniyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kaniyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng lakas loob. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.